Ang tahimik na kapaligiran ng Grace Memorial Gardens ay biglang nabalot ng kaguluhan. Mula sa hamog ng maagang umaga, isang German Shepherd na balot ng putik ang biglang sumugod patungo sa burol. Ang mga paa niya ay dumadagundong sa basang damuhan. Napaatras sa gulat ang mga nakaitim na nagluluksa habang dumiretso ang aso sa maliit na puting kabaong. Pigilan ng asong yan, sigaw ng isa, pero narating na ito ng aso. Ang marurumi nitong paa ay bumagsak sa makintab na ibabaw at kumawala mula sa kanya ang isang matinis na ungol na puno ng pag-aalala. Mabilis na lumapit si Roberto Marchetti upang alisin siya mula sa kabaong ng kanyang anak. Litaw sa mukha niya ang bagong hapdi. Pero ayaw gumalaw ng aso, patuloy itong kumakamot at umiiyak ng mas malakas. Para bang may gustong sabihin na walang makaintindi. Hayaan mo siyang manatili, bulong ni Laura Marchetti habang lumuluha. Nagpunta siya rito, unti-unting nawala ang kanyang boses habang ang kakaibang paninindigan ng aso ay nakakuha ng pansin ng lahat. Muling tumahimik ang mga tao, nakatulala sa hindi kapanipaniwalang eksena, isang pangyayari na agad yayanig sa buong bayan ng Millbrook. Ang Millbrook, Vermont ay isang tahimik na lugar kung saan nakatira ang pamilyang Marchetti sa isang simpleng inuupahang bahay sa Pine Street. Si Roberto, isang long-haul truck driver na may magagaspang na kamay pero mainit ang puso, ay madalas lumalayo ng maraming linggo upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang pagod niyang mukha at pumupulang buhok ay palatandaan ng mga gabing walang tulog at mga hapunang hindi niya nasamahan. Kahit ganoon, hindi kailanman nagbago ang kanyang dedikasyon. Si Laura Marchetti, mabait at mahinhin, ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa Sunshine Laundromat. Laging magaspang ang kanyang mga kamay dahil sa mainit na tubig at sabon. Pero hindi nawawala ang kanyang ngiti, lalo na tuwing kasama si Sofia. Marami na silang pinagdaan ng hirap sa paglipas ng mga taon, pero nanatiling matatag ang pagmamahalan nila para sa isa't isa at para kay Sofia. Si Sofia, ang kanilang himalang anak, isinilang matapos ang matagal na paghihintay. Mayroon siyang kumikislap na asul na mga mata at isang halakhak na kaysaya na kayang magbigay liwanag sa anumang silid. Mula pa noong maliit siya, tila mas matalino na si Sofia kaysa sa kanyang edad. Kaya niyang maupo ng matagal sa bintana, hinihintay ang pagdating ng truck ng kanyang ama. Bagaman payak ang kanilang buhay at palaging kapos sa pera, hindi kailanman nagreklamo si Sofia. Nakikita niya ang kaligayahan sa maliliit na bagay, pangongolekta ng tuyong dahon sa taglagas, pagguhit ng mga larawan para sa kanyang mga magulang at kalaunan, ang pagiging kasama ni Leo. Dumating si Leo sa kanilang buhay sa ika-6 na kaarawan ni Sofia. Nakita siya ni Roberto, isang maliit na German Shepherd na tuta, iniwan sa kahon ng karton sa tabi ng daan habang siya ay nasa biyahe. Basang-basa ito at nanginginig sa lamig ng ulan. Alam ni Roberto na mahirap nang magdagdag pa ng isa pang bibig na pakakainin, pero hindi niya kayang iwan ang tuta. Binalot niya ito sa kanyang jacket at dinala pa uwi, sakto sa hapunan ng kaarawan ni Sofia. Pagkakita pa lang ni Sofia sa tuta, may kakaibang koneksyong nabuo sa pagitan nila. Pinangalanan niya itong Leo galing sa paborito niyang kwento, Leo the Brave. Para bang naintindihan ng tuta na binigyan siya ng panibagong pagkakataon. Mula noon ay naging kabiyak siya ng puso ni Sofia. Natutulog siya sa labas ng kanyang silid, laging nasa tabi tuwing kumakain, at sinusundan siya saan mang pwedeng pumasok ang aso. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Leo bilang matalino at matatag na aso, may malalalim na matang puno ng damdamin at likas na hilig na magprotekta, lalo na tuwing wala si Roberto sa bahay. Hindi lang siya alaga, si Leo ang tagapagbantay ni Sofia, tagatago ng kanyang mga sikreto at pinakamatalik niyang kaibigan. Walang nakaalam kung gaano kahalaga ang ugnayang iyon o kung paano ito masusubok.
Isang umaga ng tagsibol sa Millbrook Elementary nang dumating ang sakuna. 8 na si Sofia noon at naging ugali niyang bisitahin si Leo sa bakod ng paaralan tuwing recess. Nakaupo lang si Leo sa kabila, tahimik na nagbabantay habang naglalaro siya. Noong una, tumutol ang mga guro pero nanaig ang kabaitan at katapatan ni Leo. Gayunman, hindi lahat ay natuwa sa koneksyon ng magkaibigan. Si Julia Rinaldi, isang estudyanteng nasa ika-5 baitang na kilala sa pagiging palaaway, ay matagal nang binubuli si Sofia. Tinutuya niya si Sofia dahil sa lumang damit nito at dahil sa sobrang lapit niya kay Mutyang Marumi, ang tawag niya kay Leo. Hindi lumalaban si Sofia. Naalala niya ang bilin ng ina. Talunin mo sila sa kabaitan, anak. Pero nagbago ang lahat noong hapon ng Martes. Sinundan ni Julia at ng dalawa niyang kaibigan si Sofia sa likod ng paaralan, malapit sa Lumang Lawa, isang lugar na ipinagbabawal puntahan ng mga estudyante, natatakpan ng malalaking punong roble. Agad niyang sinunggaban ang notebook ni Sofia, yung puno ng mga guhit ni Leo at mga kwentong likha tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran. Tingnan mo to, panunuya ni Julia habang binubuklat ang mga pahina. Nagsusulat siya para sa aso niya, parang tao, baliw talaga. Tumawa ang kanyang mga kaibigan habang pinapalibutan si Sofia. Pakiusap, ibalik mo. Mahina at nagmamakaawa ang boses ni Sofia habang iniabot ang kamay. Pero sa halip, pinunit ni Julia ang ilang pahina at itinapon sa lawa. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia habang pinanood na palutang-lutang sa tubig ang kanyang mga guhit. Sa sobrang pagkadesperado, sinubukan niyang sunggaban ang mga ito pero umiwas si Julia at nawalan ng balanse si Sofia. Nahulog siya sa tubig, una ang ulo. Mas malalim pala ang lawa kaysa sa inaakala. Agad siyang nilamon nito. Mula sa kanyang pwesto sa bakod, agad na naramdaman ni Leo ang panganib. Sa isang matinding talon, nilampasan niya ang 4 na talampakang bakod at tumakbo ng buong bilis sa bakuran. May ilang guro ang nagsigaw pero hindi siya tumigil. Diretso siyang sumugod sa lawa nang walang alinlangan. Minsan lamang lumutang si Sofia, naghahabol ng hininga at kumakampay bago muling lumubog. Sumisid si Leo kasunod niya, ginagabayan lamang ng likas na damdamin at ng pagmamahal. Bawat segundong lumilipas ay tila isang siglo habang ang tubig ay kumikilos sa kagipitan. Sa wakas, lumitaw si Leo, hawak ang kwelyo ni Sofia sa bibig. Walang malay ang katawan ng bata. Hinila siya ni Leo paakyat sa putikang pampang habang ang grupo ni na Julia ay nanatiling nakatayo, takot na takot at hindi makagalaw. Sa mga oras na iyon, nagsisitakbo na ang mga guro sa palaruan habang umaalingaw-ngaw sa kanilang mga radyo ang mga mensaheng puno ng takot. Nalilito at natatakot, biglang nagsimulang magpumiglas si Sofia at aksidenteng nasiko si Leo sa ulo. Kahit nasaktan, hindi siya umalis sa tabi ng bata. Nanatili siyang nakabantay, duguan mula sa sugat sa itaas ng kanyang mata, nakatuon lang sa kaligtasan ni Sofia. Habang nagbibigay ng paunang lunas ang mga guro at hinihintay ang ambulansya, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga tao sa paligid. May nagsasabing inatake raw ni Leo si Sofia. May nagsabing itinulak siya nito sa lawa. Sina Julia at ang mga kaibigan niya, takot na maparusahan, ay nanahimik, hindi kailanman inamin ang tunay na nangyari. Pagdating ng mga paramedic, baluktot na ang katotohanan. Kumakalat na ang mga chismis at dagsa ang tawag ng mga magulang sa opisina ng paaralan. Hinihiling na parusahan ang aso na sa tingin nila ay mapanganib. Si Ginoong Thompson, ang punong guro, ay nakatayo sa gilid ng kaguluhan, seryoso ang mukha habang pinapanood si Sofia na isinakay sa ambulansya. Sinubukan ni Leo na sumunod pero pinigilan siya ng isang guro. Ang matinis niyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong palaruan, puno ng kalituhan at lungkot. Sa kalaunan, lilitaw din ang katotohanan
Pero hindi bago, may mga desisyong hindi na mababawi. Mabagal at masakit ang naging bunga ng araw na iyon. Dinala si Sofia sa Millbrook General Hospital. Si Leo naman ay naiwan, nakatali gamit ang lumang lubid ng tagalinis sa tabi ng gusali ng paaralan. Namamaga na ang kanyang mata kaya hirap na siyang makakita, pero hindi siya tumigil sa pagtitig sa kalsadang tinahak ng ambulansya. Mahina siyang umuungol, naghihintay. Di nagtagal, dumating si Roberto Marchetti. Nakaparada ng magulo ang kanyang truck sa bakuran ng paaralan. Nang makita niyang basang-basa at sugatan si Leo, napahinto siya sa gulat. "Anong nangyari sa kanya?" tanong niya, nakatitig sa dugo sa mukha ng aso. Nagkatinginan ng mga guro, halatang alanganin. Sa huli, lumapit si Principal Thompson. "May insidenteng nangyari sa tabi ng lawa," maingat niyang sinabi. "May ilang estudyanteng nag-ulat na naging agresibo raw ang aso ninyo kay Sofia bago siya nahulog sa tubig." Nanigas ang mukha ni Roberto. "Alam namin na posibleng tinulungan niya si Sofia," dagdag ni Thompson, "pero ngayon malaking alalahanin ang presensya niya rito sa paaralan." Samantala, sa ospital, unti-unti nang kumalma si Sofia at naikwento na rin ang panig niya. Pero huli na ang lahat, tumatawag na ang mga magulang sa school board at nagsimula na ring magkalat ng iba't ibang bersyon ang mga lokal na forum online. Kinabukasan, dumating ang animal control upang siyasatin si Leo. Tahimik lang siyang nakaupo habang sinusuri siya. Ang paligid ng mata niya ay lubusang namaga at nakapikit na. Napansin nilang kalmado siya, pero hindi ito sapat upang mapawi ang takot ng publiko. Pagsapit ng gabi, nang makauwi na si Sofia mula sa ospital, labis siyang nasaktan nang marinig ang balita. Itinuring na banta si Leo. "Iniligtas niya ako," umiiyak niyang sabi sa sinumang handang makinig. "Si Julia ang nagtulak sa akin." Pero kumalat na ang bersyon ni na Julia at ng kanyang mga kaibigan, at dahil konektado sa lipunan ng kanilang mga magulang, sinigurado nilang iyon ang paniwalaan ng lahat. Si Dr. Alberti, ang lokal na veterinaryo na nag-alaga kay Leo mula pa pagkabata, ay sumuri sa mga sugat nito. Defensive itong sugat, mariin niyang sinabi, tinuturo ang maga. Malinaw na sinubukan lang niyang protektahan si Sofia, hindi saktan. Gumawa siya ng detalyadong ulat upang ipagtanggol ang ginawa ni Leo. Sa kabila nito, nakapagdesisyon na ang school board. Itinuturing si Leo bilang panganib. Sinabihan ng pamilyang Marchetti na hindi na dapat lumapit si Leo sa paaralan kung hindi ay haharap sila sa posibleng kasong legal. Bumagsak ang loob ng pamilya. Mabilis na kumalat ang balita na may ilang magulang na nagbabantang aalisin sa paaralan ang kanilang mga anak kung hindi aalisin si Leo. Hindi makatulog sina Roberto at Laura, hindi malaman ang dapat gawin. Hindi nila kayang lumipat ng distrito at imposible rin ang homeschooling dahil pareho silang nagtatrabaho. Habang ang lahat ng ito'y nangyayari, lalo pang naging matatag ang samahan ni na Sofia at Leo, lalong tumibay sa gitna ng pagsubok. Hanggang sa dumating ang pinakamasakit. Tumanggap ng liham ang pamilyang Marchetti mula sa kanilang insurance provider. Mawawalan sila ng homeowner's insurance kung mananatili si Leo sa kanilang tirahan dahil itinuturing siyang mapanganib na hayop. Binigyan sila ng 10 araw para sumunod o mapapalaya sila sa inuupahang bahay. Sa kabila ng lahat, nanatiling tapat si Leo. Sugatan at litong-lito, sinisikap pa rin niyang samahan si Sofia tuwing papasok ito sa paaralan, humihinto na lang sa dulo ng kanilang bakuran ang hangganang hindi na siya pwedeng lumampas. Ang kanyang katapatan ang lalong nagpapabigat sa nalalapit na paghihiwalay. Hindi nagtagal, nahati ang bayan ng Millbrook dahil sa issue. Para sa iba, si Leo ay isang bayani. Para naman sa iba, siya ay panganib. Naglabas ng headline ang lokal na pahayagang Millbrook Herald sa front page. Aso ng pamilya inatake ang bata, ligtas pa ba ang paaralan?
Ang artikulo isinulat ng isang junior reporter na hindi man lang kinuntak ang pamilyang Marchetti ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa social media, nag-umpisa ang mainit na bangayan. Isang grupo pinamumunuan ng ina ni Julia na si Monica Rinaldi ay nakalikom ng mahigit 500 pirma para sa mas mahigpit na regulasyon laban sa mga hayop sa paligid ng paaralan. Mabilis na naging sentro ng usapin si Leo. Nakalimutan ng marami ang mga taon na tahimik siyang naghihintay kay Sofia, walang ginagawang masama. Noong linggo sa simbahan, ramdam ng mga Marchetti ang lamig ng pagtrato. Ang mga pamilyang matagal na nilang kasamang nananalangin ay umiiwas na ngayon ng tingin. Maging ang pamilyang Wilson, kanilang kapitbahay sa halos 10 taon, ay hindi na pinapalabas ang kanilang mga anak kapag nasa labas si Leo. May ilang nagtangkang ipagtanggol si Leo, ibinahagi ni Dr. Alberti ang kanyang ulat medikal online, ipinaliwanag kung paanong ang sugat ni Leo ay patunay na ipinagtatanggol niya si Sofia, hindi inaatake. Si Ginoong Roberts na nakatira sa tapat ng paaralan at madalas nakikitang tahimik na naghihintay si Leo sa bakod ay nagsulat ng liham sa lokal na pahayagan, inilarawan ang maamo at mapagmahal na ugali ng aso. Ngunit nalunod ang kanilang mga pagsisikap sa alon ng takot at paninisi. Lalong lumala ang sitwasyon nang kumuha ng abogado ang mga magulang ni Julia, bantaang idemanda ang paaralan sa pagpapahintulot ng aso sa paligid ng eskwelahan. Sa ilalim ng matinding presyon, nagsagawa ng emergency meeting ang school board upang imungkahi ang bagong patakaran. Walang alagang hayop sa loob ng 500 talampakan ng anumang paaralan. Kapag naipasa, maaapektuhan nito ang maraming pamilya sa lugar. Samantala, si Sofia ay dumaranas ng sariling hirap. Ang mga kaibigang dating kalaro niya ay umiiwas na sa kanya sa pasilyo. Binalaan sila ng kanilang mga magulang na lumayo. Sa oras ng pananghalian, siya'y palaging nag-iisa. Maliban kay Marco De Luca, isang tahimik na bagong bata na ang pamilya ay hindi nasangkot sa isyu. Lalong sumama ang lahat nang makatanggap si Roberto ng mga anonymous na tawag sa trabaho. May ilang tumawag para akusahan siyang pabaya sa pagpapanatili ng isang mapanganib na aso. Si Laura man ay naapektuhan, nabawasan ang oras niya sa laundromat dahil may mga customer na ayaw na siyang pagsilbihan. Maging ang maliliit na negosyo ay nagsimulang kumampi sa magkabilang panig. Naglagay ng karatula ang pet store na palagi nilang pinupuntahan, nagpapakita ng suporta sa school board. Sa kabilang dako, isang maliit na tindahan sa kabilang bayan ang tahimik na nag-alok ng diskwento sa pamilya Marchetti bilang tanda ng pakikiisa. Nahahati na ang komunidad at bawat araw ay lalong lumalalim ang bangin sa pagitan ng mga tao. Sa kabila ng lahat, patuloy na sumusulat si Sofia sa kanyang diary, ibinubuhos ang laman ng kanyang damdamin sa bawat pahina. Itinala niya ang bawat detalye ng insidente sa lawa, bawat sandaling naaalala niya, bawat emosyon na kanyang naramdaman. Dinagdagan niya ito ng mga guhit ni Leo na lumulundag sa tubig upang siya'y iligtas, umaasang balang araw ay may maniniwala sa katotohanan. Maraming pahina ang may mantsa ng luha habang isinusulat niya ang sakit ng mga dating kaibigan na ngayoy lumalayo sa kanya. Lalong naging malungkot ang pamilya sa bawat lumilipas na araw. Ang bayan na dati nilang kilala ay tila lumalamig sa kanila at ang pinakamasakit, ang asong nagbuwis ng lahat para iligtas ang kanilang anak, ngayoy pinalalabas na isang panganib. Nang dumating ang araw ng pamamaalam kay Leo, malamig at madilim ang umaga, parang kalangitang sumasalamin sa bigat ng kanilang nararamdaman. Inayos ni Roberto ang pansamantalang paninirahan ni Leo sa isang matagal niyang kaibigang sundalo, si Jack Miller, na may maliit na farm sa Chester County, mga 50 milya ang layo. Si Jack ay may santuwaryo para sa mga hayop
at nangakong aalagaan si Leo ng maayos habang naghahanap sila ng mas magandang solusyon. Hindi nakatulog si Sofia nung gabing iyon. Magdamag siyang nakayakap kay Leo sa likod bahay, magkayakap sa ilalim ng manipis na yelong bumalot sa damuhan. Naabutan sila ni Laura pagsikat ng araw. Tahimik, hindi gumagalaw, sobrang lalim ng ugnayan na hindi na kayang ipaliwanag sa salita. Parang alam ni Leo ang nangyayari, hindi siya lumayo kay Sofia nung umagang yun. "Pansamantala lang to, anak," mahinahong sabi ni Roberto habang isinasalansa ng gamit ni Leo. Ang luma niyang kumot, ang paborito niyang asul na bola at ang suklay na ginagamit ni Sofia tuwing linggo. Pero ang pagbitak ng tinig ni Roberto ay nagsabing ni siya ay hindi sigurado. Papalapit na ang deadline mula sa insurance company at wala na silang ibang pagpipilian. Gusto nilang gawing espesyal ang araw, kaya nagluto si Laura ng almusal para kay Leo. Scrambled eggs na may keso, isang pagkain na hindi niya karaniwang nakakain. Dahan-dahan niyang kinain ito habang nakatitig lang kay Sofia na nakaupo sa sahig sa tabi niya, sobrang lungkot para kumain. Pagdating ng pulang truck ni Jack sa driveway, hindi na napigilan ni Sofia ang iyak. "Tay, wag niyong ipaalis siya," pagsusumamo niya habang mahigpit na niyakap si Leo. "Hindi na ko lalapit sa lawa, nangangako ako." Mahina ang ungol ni Leo at dinilaan ng mga luha ng bata. Dahan-dahan ang galaw ng kanyang buntot, tila nagpapalakas ng loob kahit siya mismo ay nalulungkot. Dahan-dahang hinila ni Roberto si Sofia palayo upang masamahan ni Jack si Leo sa truck. Hindi pumalag ang aso. Ang pagiging kalmado at masunurin niya ay litaw pa rin kahit sa sandaling napakasakit. Pero bago pa siya sumampa sa likod ng truck, huminto si Leo. Lumingon siya kay Sofia. Puno ng lungkot at pangunawa ang mga mata. Si Jack, na sanay nang magpaalam sa mga hayop, ay napalingon na lang upang hindi makita ang kanyang sariling emosyon. "Alagaan ko siya ng mabuti," sabi ni Jack, pigil ang boses. "Pwede ninyo siyang dalawin kahit kailan. Pero alam ng lahat na magiging mahirap gawin iyon. Palaging nasa biyahe si Roberto at hindi na halos nagpapahinga si Laura. Habang papalayo ang truck, hindi inalis ni Leo ang tingin sa kanila mula sa likod ng bintana. Matagal pa ring nakatayo si Sofia sa driveway kahit wala na sa paningin ang sasakyan. Nandoon pa rin siya, nanginginig at umiiyak nang dahan-dahang inakay siya ni Laura pabalik sa loob ng bahay. Pakiramdam nila'y napakawalang laman ng bahay nang wala si Leo. Wala na ang tunog ng kanyang mga kuko sa sahig, wala na ang mahinang hilik mula sa kanyang sulok na higaan, wala na ang masayang tahol tuwing may dumarating. Naglalakad si Sofia mula kwarto sa kwarto, tinitingnan ang walang lamang inuman ng tubig, ang tali na nakasabit pa rin sa may pinto, at ang espasyo sa ilalim ng mesa kung saan siya dati natutulog. Gabi ring iyon, bumigay ang katawan ni Sofia. Nilagnat siya, nilamon ng emosyon. Buong gabi siyang binantayan ni Laura, hawak ang kamay ng anak habang umiiyak ito sa pagtulog. Paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Leo. Ang sakit ng pagpaparusa sa isang bayani, ang puwersahang pagputol sa isang inosenteng samahan. Isang bigat na ni isa sa mga magulang ay hindi alam kung paano kakayanin. Gabi ring iyon, nanatili si Roberto sa garahe, walang saysay na iniaayos ang mga gamit na ilang beses na niyang inayos noon, para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa nila ang nararapat. Ang alternatibo, mawala ang insurance, mawala ng bahay o posibleng pati trabaho, ay mas malala pa. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pero kahit anong paliwanag, hindi nito kayang tanggalin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, madalas naabot ni Sofia ang kamay niya sa tabi. Akala'y nandoon pa rin si Leo habang siya'y nagbabasa o gumagawa ng takdang aralin. Ngunit hangin lang ang kanyang nahahawakan. Inilagay niya ang suklay ni Leo sa tabi ng kanyang kama at kung minsan mahuhuli siya ni Laura na tahimik na umiiyak dito bago matulog.
Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang paglalakad sa tapat ng bakod ng paaralan kung saan dati naghihintay si Leo. Tuwing umaga, humihinto si Sofia roon, nakatitig sa bakanting damuhan hanggang sa tumunog ang unang bell. Halos hindi na niya naririnig ang mga bulong habang dumadaan sa pasilyo. Natabunan na ng sakit ng pagkawala ni Leo ang lahat ng iba pa. Tahimik na nagsimula ang mga senyales na may mali. Mga 3 linggo matapos umalis si Leo, napansin ni Laura na hindi na maayos kumakain si Sofia. Pinagagalaw-galaw lang niya ang pagkain sa plato, kaunti lang ang kinakain at halos walang natatapos. Nawala ang dating liwanag sa kanyang mukha at lumitaw ang mga maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa pulong ng mga magulang at guro, ibinahagi ni Ginger Wilson ang kanyang pag-aalala. Hindi na siya sumasama sa mga aktibidad, sabi ng guro, habang inaabot ang isang folder na puno ng hindi tapos na takdang aralin. Palagi siyang nakatitig sa bintana, parang nasa ibang lugar ang isip. Lalong naging seryoso ang lahat sa isang regular na check-up kay Dr. Moretti. Napansin agad ang pagbaba ng timbang ni Sofia at labis na rin ang baba ng kanyang blood pressure. Maingat na isinantabi si Laura at mahina niyang tinanong, may nangyari bang malaki kamakailan sa buhay ni Sofia? Malaking stress. Nang mabanggit ni Laura si Leo, lalo pang lumalim ang pag-aalala ng doktor. Nakakita na siya ng mga batang nagluluksa sa alagang hayop. Pero ibang-iba ito, hindi pangkaraniwan ang sintomas ni Sofia. Nang makumpirma sa blood test na humihina ang kanyang immune system, kinilabutan si Dr. Moretti. Malinaw, binubuwag ng dalamhati ang katawan ni Sofia. Ang dating simpleng sipon ay naging tuloy-tuloy na lagnat at matitinding impeksyon. Ang resistensyang dating nakuha ni Sofia sa paglalaro sa labas kasama si Leo ay tila gumuho sa pagkawala nito. Nagsimulang magbawas si Roberto sa trabaho upang samahan sila sa sunod-sunod na konsultasyon sa doktor. Bawat espesyalista ay may bagong pag-aalala. Gulong-gulo ang tulog, mataas ang stress hormone, mababa ang gana sa pagkain. Mabilis na naipon ang mga bayarin sa ospital at habang lumalaki ang gastos, lalong nadaragdagan ang bigat na emosyonal. Araw-araw, pasan ni Laura ang takot, madalas siyang gumigising sa gabi para silipin si Sofia at kadalasang basa ng luha ang unan ng bata. Ang stuffed toy na ibinigay nila kay Sofia, isang plush German Shepherd na sana'y magbigay ginhawa, ay nakatambak lang sa sulok. Hindi ito sapat na kapalit. Sa paaralan, lalo pang lumalim ang kalungkutan ni Sofia. Ang iilang kaklasing unang nagtangkang umalalay sa kanya ay unti-unting lumayo. Hindi na alam kung paano haharapin ang lungkot niya. Tuwing recess, nauupo siya sa parehong upuan kung saan siya dating kumakaway kay Leo sa may bakod, mahigpit na yakap ang kanyang diary. Ang munting aklat na iyon ang naging kaisa-isa niyang tagapagtaguyod, puno ng alaala, mga guhit at mga pahinang inialay sa asong minahal niya. Isang araw na lalo siyang pinanghinaan, bigla siyang nawalan ng malay habang nasa PE. Tinawagan ng school nurse ang ambulansya. Ang makita na namang isinakay si Sofia sa ambulansya sa ikalawang pagkakataon ay halos sumira sa loob ni na Roberto at Laura. Sa ospital, kinumpirma ng mga doktor ang pinangangambahan nila, matinding stress ang tinitiis ng katawan ni Sofia. Ipinaliwanag ni Dr. Moretti na ang trauma sa emosyon ay hindi lang nakaapekto sa pakiramdam ng bata. Sinisira nito ang buong sistema niya. Iminungkahi niya ang therapy, pero limitado lamang ang sinasakop ng kanilang insurance. Samantala, patuloy namang nagbibigay ng balita si Jack tungkol kay Leo. Pero bawat update ay lalo lang nagpapabigat ng kalooban. Hindi rin masyadong kumakain si Leo at ilang oras siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ng Millbrook. Sa kabila ng pagmamahal ni Jack, halata ang paghihirap ng aso. Ang emosyonal na sakit ng paghihiwalay ay ramdam sa kanila pareho, isang patunay kung gaano kalalim ang ugnayan nila.
Nagsimulang makakita si Laura ng paulit-ulit na guhit sa mga notebook ni Sofia, si Leo na nakaupo sa tabi ng bakod ng paaralan, naghihintay. Ayon sa school counselor, hindi na raw ito malusog na pagkahumaling, pero hindi maialis ni Sofia sa kanyang isipan. Ang kanyang mga alaala, puso at pag-asa, lahat ay nasa piling pa rin ni Leo. Hindi nakatakas sa sinuman ang mapait na katotohanan sa tangkang protektahan ang mga estudyante mula sa isang hinihinalang panganib. Ang mismong batang dapat nilang alagaan ang siyang labis na nasaktan. Ngunit sa mundong mas pinapahalagahan ang patakaran at takot kaysa malasakit, walang nagbago kahit lumalala na ang lagay ni Sofia. Tuloy-tuloy ang dating ng medical bills, mas makapal sa bawat linggo. Isang gabi, nakaupo sina Roberto at Laura sa kusina, binubuklat ang mga resibo na parang barahang mapang-asar. Sobrang laki ng halaga, bayad sa mga konsultasyon, pagsusuri, gamot at therapy. Kaunti na lang ang sinasakop ng insurance nila. Maaari nating ibenta ang truck, ani Roberto sa huli, malamig ang boses. Ito lang ang natitirang mahalagang gamit nila. Pero ang ibig sabihin noon ay hindi na siya makakapagtrabaho. Muling binalikan ni Laura ang mga numero gamit ang kanyang lumang calculator, umaasang baka biglang mag-iba ang kabuuan. Pero hindi, lahat ng naipon nila mula sa maingat na pagtitipid sa maraming taon ay nawala sa loob lang ng ilang buwan. Sa sobrang pangangailangan, nagsimula siyang magtrabaho ng 16 na oras bawat araw sa laundromat. Ang kanyang mga kamay ay puro sugat at gasgas dahil sa palagiang pagkababad sa masangsang na sabon. Si Roberto naman ay tumanggap ng mga gabing biyahe, ang pinakamapanganib at pinakakapagod na shift, pero pinakamataas din ang kita. Kahit ganoon, kulang pa rin. Kailangan ni Sofia ng espesyal na pangangalagang medikal at kaunti lang ang sinasakop ng rural insurance nila sa labas ng network. Nagsimula silang ibenta ang anumang pwede, ang koleksyon ni Roberto ng mga pamingwit, ang minanang pinggan ni Laura, pati mga lumang damit ni Sofia na dinala sa mga ukay-ukay. Nagsimulang tumawag ang mga ahensya ng koleksyon habang sila'y kumakain ng hapunan. 1, 2 bayad sa mortgage ang hindi nila naibigay. Sunod ang utilities, na ipanatili nilang bukas ang ilaw sa pamamagitan ng payment plan, pero pinutol na ang gas. Napilitang painitin ni Laura ang tubig gamit ang maliit na electric burner para sa paghuhugas ng pinggan at pagbibigay ng maligamgam na paligo kay Sofia. Napansin na ito ng mga kapitbahay. Ang mga Wilson na dati lumayo sa kanila dahil sa issue kay Leo ay nagsimulang mag-iwan ng mga bag ng grocery sa kanilang pintuan, walang sinasabi. Nagsagawa rin ng pagtitipon ang lokal na simbahan upang makalikom ng pera para sa kanila, ngunit sapat lang ito para sa 1 linggong gamot ni Sofia. Sa bigat ng sitwasyon, tinanggap ng pamilya Marchetti ang tulong na hindi nila inakalang kakailanganin nila. Ngunit dumating ang pinakamabigat na dagok nang abutan sila ng liham ng kanilang landlord. Ang bahay na kanilang inuupahan sa loob ng 8 taon, ang tahanang pinagtapunan ng unang hakbang ni Sofia, ang lugar kung saan naging bahagi ng pamilya si Leo ay ibebenta na. Binigyan sila ng 30 araw upang lumikas. Ngunit dahil sirang-sira na ang kanilang credit dahil sa mga utang sa ospital, halos imposible nang makahanap ng bagong matitirhan. Sa huli, nakahanap si Roberto ng maliit na apartment na may 2 silid sa itaas ng Gino's Pizza sa gitna ng bayan. Iyon lang ang kaya nilang bayaran. Mataas ang hagdan, malamig ang mga bintana at palaging amoy bawang ang paligid. Sa araw ng paglipat, napilitan silang ibenta o itago ang karamihan sa kanilang mga gamit. Masikip ang bagong tahanan at sapat lamang sa mga pangunahing pangangailangan. Nasa parehong silid na ngayon ang kama ni Sofia kung saan sila nagluluto, kumakain at nag-uusap. Wala nang lugar para sa kanyang mga guhit at ang tanging bintana ay nakaharap sa pader na gawa sa laryo.
Wala siyang sinabi, pero narinig ng kanyang mga magulang ang kanyang tahimik na pag-iyak habang isinasaayos nila ang mga lumang gamit ni Leo. Ni hindi nila naisalba ang kanyang kama o laruan, wala na talagang puwang. Nagsimulang maglaba si Laura para sa ibang tao sa kanilang maliit na banyo tuwing gabi at isinasampay ang mga damit kung saan may pwedeng isabit. Palaging basa ang lugar. Si Roberto ay natutulog sa isang luma at maingay na folding bed. Sumasakit ang kanyang likod tuwing umaga pero hindi siya umaangal. Dumating na rin ang kinatatakutan nilang sandali. Kinailangan nilang ipatigil ang buwanang tawag kay Jack. Inalis na nila ang karamihan sa serbisyong pangkomunikasyon upang makabawas sa gastusin at wala ng libreng long-distance na tawag. Nawala ang tanging paraan ni Sofia para makibalita kay Leo. Isang gabi, nadatnan ni Roberto si Laura na nakaupo sa baitang ng hagdan, 10 oras ng gabi, hawak ang tambak na hindi nababayarang bayarin at tahimik na umiiyak. Tayo ang may gawa nito sa kanya, bulong ni Laura. Kinuha natin ang pinakamatalik niyang kaibigan at ngayon hindi man lang natin siya mabigyan ng maayos na tahanan. Yumakap si Roberto sa kanya, ngunit wala siyang masabing kahit ano. Hindi niya alam kung paano pa sila makakatawid. Ang tanging sigurado sila, ang gamot ni Sofia ang kailangang unahin. Lahat ng iba pa, pagkain, bayarin o pa, maaaring ipagpaliban. Ang kalusugan ng anak ang naging sentro ng kanilang mundo. Natutong mamuhay sila sa kape at tinapay na nakasali. Naghuhugas sila ng damit gamit ang sabon sa lababo. Paulit-ulit nilang tinagpi-tagpi ang uniforme ni Sofia hanggang sa ang mga tagpi ay mayroon ng sariling tagpi. Parang pangalawang tahanan na nila ang emergency room ng Millbrook General. Sa pagkakataong ito, muling nawalan ng malay si Sofia sa paaralan. Mabilis siyang isinakay sa ambulansya patungong ospital. Sa ilalim ng malalakas at mapuputing ilaw, lalo siyang nagmukhang maliit at marupok. Hawak ni Laura ang malamig at lupaypay na kamay ng kanyang anak habang si Roberto ay muling nagsasagot ng makapal na stack ng papeles sa ospital. I-report ng nurse ang lagnat ni Sofia, 104.2. Agad siyang kinabitan ng mga monitor. Kilala ng nurse ang bata, ilang beses na rin niyang naalagaan si Sofia at halatang may kaba sa kanyang mga mata habang sinusulat ang napakalaking ibinaba ng timbang ng bata. Halos nakalaylay na ang uniforme ni Sofia sa kanyang katawan. Dumating si Dr. Moretti, ang doktor na simula pa'y nangangasiwa sa kalagayan ni Sofia, suot pa ang kanyang golf attire, diretsyong umalis mula sa golf course nang marinig ang balita. Wala ang dating ngiti sa kanyang mukha, ang kapalit ay isang seryosong pag-aalala. Gaano na siya katagal na walang malay? Tanong niya habang tinatapatan ng ilaw ang mga mata ng bata. Nawalan siya ng malay habang kumakain ng tanghalian. Sagot ni Laura, nanginginig ang boses. Hindi na siya kumakain. Hindi na niya nagawang tapusin ang pangungusap. Sumagi sa isip niya ang alaala. Kung paanong minsan ay nagsasalo si Sofia at Leo sa pagkain. Kung paanong inilalapat ng aso ang kanyang ulo sa hita ng bata habang pinapakain siya nito. Ang sumunod na 2 araw ay naging tila buhawi ng pagsusuri, doktor at lumalalang takot. Minsang nagigising si Sofia, tinatawag si Leo sa mahihinang tinig. At sa tuwing mapagtatantong wala ang aso, tila nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagdatingan ang iba't ibang espesyalista, bawat isa may sariling diagnosis, komplikasyon sa immune system, stress sa utak, matinding trauma. Ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit tila tinatalikuran ng katawan ni Sofia ang mismong buhay. Tuwing gabi, si Roberto ay natutulog sa plastik na upuan sa tabi ng kama. Ang mga katrabaho niya ang pansamantalang pumalit sa kanya. Si Laura ay salit-salit sa ospital at sa laundromat, umaagaw ng sandaling tulog sa waiting room.
Tahimik at madilim ang kanilang bagong apartment at ang mga bayarin ay patuloy na naiipon sa mesa na parang paparating na bagyo. Sa ika-4 na araw, bigla at matindi ang pagbagsak ng kalagayan ni Sofia. Tumindi ang lagnat at naging mababaw at hirap ang kanyang paghinga. Nagmadaling pumasok ang medical team. Naglagay ng cold packs, nagbigay ng gamot sa agaran. Si Laura ay nakatayo sa tabi, walang magawa kundi panoorin ang bawat hingal ng kanyang anak na puno ng hirap. Sa isang bihirang sandaling payapa, kinausap sila ni Dr. Moretti. Maaaring kailanganin na nating ilagay siya sa long-term care. Sabi niya, mahinahon ngunit mabigat. Hindi tumutugon ang katawan niya gaya ng inaasahan. Para bang sumusuko na siya. Saglit siyang tumigil at saka idinugtong, minsan lumalabas ang epekto ng trauma sa paraang hindi kayang gamutin ng gamot. At minsan, ang tunay nilang kailangan ay hindi natin kayang ireseta. Kinagabihan, tumawag si Roberto mula sa landline ng ospital sa farm ni Jack. Hindi maganda ang balita. Halos hindi na rin kumakain si Leo. Araw-araw siyang nakahiga sa gilid ng sakahan, nakaharap sa kalsadang patungong Millbrook. Ayon kay Jack, tuwing may dumadaan na sasakyan, bahagyan niyang itataas ang ulo at kapag hindi ito ang hinihintay niya, muling ibabagsak sa lupa. Sa ospital, unti-unting napuno ang silid ni Sofia ng mga palatandaan ng isang mahabang pananatili, mga stuffed toy at bulaklak mula sa simbahan, mga card na may gumaling kaagad mula sa ilang kamag-aral, kahit wala ni isa mula kina Julia o sa kanyang mga kaibigan. Ang mga pader na dati hubad ay ngayon puno ng mga guhit ni Sofia, bawat isa'y nagpapakita kay Leo sa iba't ibang masayang tagpo ng kanilang buhay. Naglalaro sa bakuran, naglalakad papuntang paaralan, magkayakap sa ilalim ng kumot. Nasasanay na ang mga nurse sa kanyang mga pag-iyak tuwing hating gabi sa mahihinang pagsusumamo niya kay Leo na umaalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. May ilang staff sa night shift ang nauupo sa tabi niya. Mahinahong hinahawakan ang kanyang kamay habang kinukuwento niya ang mga alaala tungkol kay Leo. Kung paano ito laging naghihintay sa kanya, kung paanong hindi siya kailanman iniwan. Sa mga sandaling iyon, muli siyang nagkakaroon ng liwanag sa mata kahit panandalian lang. Habang lumilipas ang mga linggo, naging matatag ngunit hindi gumagaling ang kalagayan ni Sofia. Hindi na siya kritikal pero parang walang pagbabago. Para bang naroon ang kanyang katawan pero ang kanyang diwa ay napadpad na sa ibang lugar. Sa mga araw, kung kailan naghihintay pa si Leo sa bakod ng paaralan, tapat gaya ng dati. Nang kumalat sa Millbrook ang balita tungkol sa kalagayan ni Sofia, muling sumiklab ang debate tungkol sa nangyari kay Leo. Nahati na ang bayan noon pa man, pero ngayon kailangan na nilang harapin ang epekto ng mga desisyong ginawa. Naglabas ng bagong artikulo ang Millbrook Herald, ngayon may titulong Krisis sa kalusugan ng isang batang lokal, konsensya ng komunidad. Isinulat ito ng isang mas maalalahaning mamamahayag at isinama ang detalye ng unti-unting paghina ng kalusugan ni Sofia habang tinatanong kung may kinalaman ba ang pagkawala ni Leo sa lahat ng ito. Bumaha ng mga liham sa editor, may mga nagpahayag ng suporta at may ilan ding nagsisisi. Sa Millbrook Elementary, unti-unting nag-iba ang tono ng mga estudyante. Walang laman ang upuan ni Sofia sa loob ng maraming linggo. Si Marco De Luca, ang tanging kaibigan niyang nanatili sa tabi niya, ay nagsalita sa morning assembly. Si Sofia ang unang kumausap sa akin nang lumipat ako rito. Payak niyang sabi. Napaluha ang ilang bata sa sinabi niya, pati na ang ilan sa mga dating lumayo kay Sofia. Maging si Julia Rinaldi na siyang pinagmula ng pambubuli ay tila naapektuhan. May nakarinig sa kanya na umiiyak sa banyo ng mga babae, sinasabing hindi ko ginustong mangyari ito. Pero ang ina niyang si Monica ay nanatiling matigas ang paninindigan.
Mas lalo pa siyang naging aktibo, nagsasagawa ng mga pagpupulong upang ipagtanggol ang mahigpit na pulisiya ng paaralan laban sa mga alagang hayop. Sa simbahan tumindi ang tensyon. May mga lantaran ng nananalangin para kina Sofia at Leo, habang ang iba naman ay humihiling ng karunungan upang protektahan ang ating mga anak. Nahulog sa gitna ang pastor at nagbigay siya ng sermon mula sa puso tungkol sa kabutihan, paghatol at kapatawaran. Marami ang umalis ng simbahan na tahimik, hindi makatingin sa isa't isa. Samantala, si Dr. Alberti, ang veterinaryo ng bayan, ay gumawa ng matapang na hakbang. Inilabas niya ang buong medical file ni Leo na nagpapakitang sa loob ng maraming taon ay wala itong anumang agresibong asal at nasa mabuting kalusugan. Isinama rin niya ang ilang pananaliksik na nagpapaliwanag kung gaano kalakas ang koneksyon sa pagitan ng bata at alaga, lalo na sa panahon ng paghilom. Muntik na siyang mawalan ng lisensya dahil dito, pero hindi siya umatras. Habang tumitindi ang presyon sa school board, nagsimulang magbago ang isip ng ilang magulang na dati mahigpit ang pagtutol kay Leo, lalo na't nagsimula ng magtanong ang kanilang mga anak tungkol sa tama at mali. Sa pribadong usapan, inamin ni Principal Thompson sa kanyang staff na baka nga raw masyado siyang nagpadala sa presyon noon. Unti-unti, nagsimulang magpahayag ng suporta ang mga lokal na negosyo. Naglagay ng banner ang hardware store. Gumaling ka agad, Sofia. Ang pet shop na dati sumuporta sa pagpapaalis kay Leo ay tahimik na inalis ang kanilang lumang karatula. Ang kabilang pet store na palaging nasa panig ni na Sofia ay lumayo pa sa suporta, nagsagawa ng fundraiser para sa bayarin sa ospital at naglagay ng larawan ni na Sofia at Leo sa kanilang harapan. Maging ang pamilya Wilson na dati lumayo sa kanila ay naging aktibong taga-suporta. Sila ang nag-organisa ng schedule ng pagkain para sa mga Marchetti at personal na inalok ni Ginoong Wilson nang sakay si Roberto nang masira ang kanilang truck. Araw-araw, bumibisita ang mga anak nila sa ospital, may dalang sulat kamay na card at maliliit na regalo para kay Sofia. Ngunit ang pinakanakagugulat na pagbabago ay nagmula kay Officer Jenkins, ang parehong pulis na tumulong ipatupad ang pag-alis kay Leo. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga kwento mula sa ibang bahagi ng bansa at nadiskubre ang maraming kaso kung saan nakatuklas ang mga aso ng mga problema sa kalusugan ng bata bago pa man ang mga doktor. Habang lumalalim ang kanyang pagbasa, unti-unting sumiksik ang pagdududa sa kanyang isipan. Ipinakita niya sa Town Council ang kanyang natuklasan. May pahiwatig sa kanyang presentasyon na baka na nga nagpadalos-dalos sila sa paghusga kay Leo. Ang mga bata sa kanilang inosenteng pag-unawa ay tila mas malinaw ang nakikita kaysa sa matatanda. Nagsimula silang magdala ng mga litrato ng sarili nilang alaga sa silid ni Sofia sa ospital. Ikinukwento kung gaano sila kamahal ng kanilang mga hayop. Isang klase ng mga estudyante sa ikalimang baitang ang kusang loob na nagsimula ng petisyon upang maibalik si Leo. Nangalap sila ng pirma tuwing recess, nilalapitan ang bawat grupo na may determinasyon. Ngunit marami pa ring balakid. Ang legal team ng school district ay mariing tumutol sa anumang pagbabago ng patakaran na maaaring magdulot ng legal na problema. Tumanggi ring magbago ang mga insurance company. May ilang magulang na patuloy na iginigiit na ang kaginhawaan ng isang bata ay hindi dapat isaalang-alang kaysa sa kaligtasan ng lahat. Pero ngayon, mas mahina at hindi na sigurado ang kanilang tinig. Ang debate na nagsimula sa pagitan ng seguridad at damdamin ay lumalim. Naging tanong na ito kung ano talaga ang pinahahalagahan ng komunidad. Mas mahalaga ba ang pagbabantay sa mga panganib na halos hindi nangyayari o ang pagprotekta sa isa't isa laban sa tunay na sakit? Ang sagot na dati simple ay hindi na malinaw. At dumating ang sandaling nagpabago sa lahat, isang maulang gabi ng Martes habang nasa ospital pa rin si Sofia.
Nakakatulog na si Roberto sa upuang bisita matapos ang mahabang night shift nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Jack, tinig pa lang niya halata na ang kaba. Wala na si Leo, sabi niya. Nakawala siya sa bakod. Nasa ulan na ako buong gabi, hinahanap siya. Tumigil siya sandali at halos may nanginginig sa kanyang boses. Tom, sa tingin ko sinusubukan niyang bumalik kay Sofia. Mabilis kumalat ang balita ng pagtakas ni Leo sa staff ng ospital. Nagkatinginan ng mga nurse na ilang linggo nang nasaksihan ang unti-unting paghina ni Sofia at alam nila kung gaano kalaki ang maaaring epekto nito. Sa ospital, tahimik na iniutos ni Dr. Moretti ang mas mahigpit na pagmamanman kay Sofia, lalo na kung biglang magbago ang lagay niya, lalo na kung hindi darating si Leo. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, nasa isang misyon si Leo. Ang German Shepherd, mas payat na ngayon, ay patuloy na naglalakbay sa mga lugar na hindi niya kilala, itinutulak ng koneksyong hindi nakikita. May mga driver na nakakita sa kanya sa highway, basang-basa, determinadong naglalakad, palaging papunta sa Millbrook. Si Sofia, hindi alam na si Leo ay papalapit na, ay patuloy sa kanyang araw-araw na routine. Pero may nagbago sa kanya. Naging balisa siya, palaging nakatitig sa bintana na para bang may hinihintay. Napansin ng mga nurse ang mga pagbabago sa kanyang vital signs. Ang tibok ng puso'y bigla-biglang bumibilis, na para bang may nararamdaman ang kanyang katawan na paparating. Naabisuhan ng lokal na pulis pero nalagay sila sa mahirap na sitwasyon. Teknikal na bawal pa rin si Leo, pero off the record, may ilang opisyal ang kusang bumagal ang mga patrol, binabantayan ang mga posibleng daan pabalik ng Millbrook. May ilan pa ngang nag-iwan ng pagkain at tubig sa mga rest area, umaasang matutulungan siya. Sa ikatlong araw ng pagkawala ni Leo, unang beses na muling nakita ang pagbuti kay Sofia. Bahagyang bumaba ang kanyang lagnat at walang nagtulak kusa siyang humiling ng makakain. Walang maipaliwanag ang mga doktor, pero napangiti sila. Hindi nila alam na narating na ni Leo ang labas ng Millbrook, lalo pang tumalim ang kanyang direksyon sa bawat hakbang. Napansin ni Laura, ina ni Sofia, na mas alerto na ang kanyang anak. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Nagsimula nang magsalita si Sofia, nagtatanong tungkol sa bahay at nagpapakita ng interes sa kanyang mga card at dekorasyon, para bang ramdam niyang papalapit si Leo. Nagsimula nang tumawag ang mga kapitbahay. May nakikitang malaking aso na palihim na gumagala sa bayan. Iniiwasan ang trapiko, tinatahak ang mga daang dati nilang nilalakad ni Sofia papunta sa paaralan, sa parke, sa lumang bahay nila. Tahimik na kumalat ang balita sa mga staff ng ospital. Nagsimula silang palihim na umasa para kay Leo. May ilan pang nagpaiwan para lang makibalita. Nang marinig ni Dr. Moretti ang tungkol sa paglapit ng aso, piniling huwag ipaalam sa security. Naiintindihan niya, minsan ang paggaling ay hindi sumusunod sa protocol. Patuloy ang pagbuti ng vital signs ni Sofia sa paraang hindi nila maipaliwanag. Umayos ang blood pressure niya, naging regular ang paghinga at muling nagkaroon ng kaunting kulay ang kanyang pisngi. Sa kanilang mga notes, halo ang sorpresa at pag-asa. Gabi ng pagdating ni Leo sa ospital ay tahimik at kalmado. Isang mabait na security guard na narinig ang kwento mula sa anak niyang kaklase ni Sofia ang hindi pinansin ng patakaran habang ang basang-basang German Shepherd ay tumawid sa parking lot. Inakay ng puro instinct, pinasok ni Leo ang mga pasilyo ng ospital. Tahimik siyang tinulungan ng night shift nurses, itinuturo ang daan papuntang pediatrics. May ilan sa kanila ang napaluha habang naglalakad kasabay niya. Alam nilang may nasasaksihan silang di malilimutan. Sa silid, biglang kumilos si Sofia mula sa pagkakatulog at nagliwanag ang mga monitor. Bago pa makagalaw ang sinuman, isang basang ilong ang humaplos sa kanyang kamay at isang pamilyar na ungol ang pumuno sa hangin.
Maganda ang kanilang muling pagkikita, ngunit masyadong maikli. Halos agad-agad bumuti ang lagay ni Sofia. Tumibay ang kanyang vital signs. At sa unang pagkakataon sa ilang buwan, muling lumitaw ang kanyang ngiti. Labis na nadama ng staff ang tagpo, kaya pansamantalang isinantabi ang mga patakaran at pinayagang manatili si Leo sa tabi niya. Pero makalipas lamang ang 3 araw, biglang nagbago ang lahat. Madaling araw, muling tumaas ang lagnat ni Sofia. Natagpuan siya ng nurse na nagbabantay. Naglalagablab ang katawan sa init kahit malamig ang silid. Hindi gumagalaw si Leo sa tabi ni Sofia. Laging alerto, laging nagmamasid. Nang magsimulang mahirapan si Sofia, tahol at iyak ang ginawa ni Leo. Agad na tinawag ang staff. May mali! Mahinang sabi ni Sofia, mahigpit na nakakapit sa balahibo ng aso. Tumugon si Leo ng mahinang unggol, lalo pang dumikit sa kanya habang nagmamadaling pumasok ang mga nurse. Tinawagan si Dr. Moretti sa kanyang bahay at agad na nagtungo sa ospital. Dumating siya upang makita ang mabilis na pagtaas ng lagnat ni Sofia sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap. Si Laura at Roberto, kapwa pagod at wala nang magawa, ay nakatingin lang habang humihina ang hininga ng kanilang anak. Ramdam sa kilos ni Leo ang takot, halos ginagaya ang kaba sa paligid. Kailangan na natin siyang dalhin sa intensive care, matigas na utos ni Doktor. Moretti, litaw ang tensyon sa kanyang tinig. Habang inihahanda ang paglipat, lumaki ang mga mata ni Sofia sa takot. Huwag niyong aalisin si Leo, bulong niya. Pakiusap. Iyon ang huling malinaw niyang mga salita. Habang inilalabas ang kama patungong ICU, bumagsak ang heart rate ni Leo sa monitor sa tabi. Biglang nag-ingay ang ospital, code blue. Tumambol sa mga pasilyo ang alarma, kasabay ng mga hiyaw ni Leo habang hinahatak siya palayo kay Sofia. Ang sumunod ay tila ulap ng pagmamadali. Emergency procedures, nagmamadaling hakbang at mga mukhang puno ng pag-aalala. Sa waiting area, napaupo si Laura sa bisig ni Roberto. Wala na silang luha. Idinantay ni Roberto ang noo sa pinto, pabulong na umiiyak. 3:47 ng madaling araw, lumabas si Dr. Moretti mula sa ICU. Maputla ang kanyang mukha. Dahan-dahan at parang mula sa ilalim ng tubig ang kanyang mga salita. Pasensya na po, ginawa namin ang lahat. Binasag ng sigaw ni Laura ang katahimikan, parang salaming nabasag. Nakatayo lang si Roberto, ang mga kamay niya'y nanatiling nakataas sa gitna ng dasal. Sa pag-angat ng araw, malamig na liwanag ang tumama sa mga stuffed toy at guhit. Ngayoy tila paalala na lang ng pag-asang nawala. Hindi umalis si Leo sa harap ng pinto ng ICU. Tahimik siyang humiga roon hanggang dumating si Jack para kunin siyang muli. Kumalat sa buong Millbrook ang balita, parang aninong lumalaganap. Sa paaralan, ibinaba ang bandila at ang upuan ni Sofia ay ginawang dambana, puno ng guhit at liham ng pamamaalam. Hindi na nakayanan ni Julia Rinaldi ang bigat ng konsensya at sa wakas ay inamin niya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa lawa. Umiiyak, ikinwento niya sa kanyang mga magulang ang lahat. Maging si Monica, ang kanyang ina, ay nagsimulang questionin ang kampanyang pinangunahan niya laban kay Leo. Bumigat ang konsensya sa lahat ng may papel sa paghihiwalay ng bata at ng kanyang tapat na kasama. Habang nagsisimula ang paghahanda para sa libing, bumalot ng nakapanlulumong katahimikan ang tahanan ni Sofia. Ang maliit na puting kabaong ay tila nilamon ng dalamhati. Sina Laura at Roberto ay kumikilos na parang robot, ubos na ang lakas mula sa bigat ng kanilang sakit. Samantala sa bukid, tumangging kumain si Leo. Buong araw siyang nakahiga sa tabi ng bakod, nakamasid sa abot tanaw na para bang may hinihintay, isang balitang hindi na darating. Natakot si Jack na baka hindi makayanan ng aso ang dalamhati, kaya nagpasya siya. Ang libing ni Sofia ang naging hudyat ng pagbabagong anyo ng Millbrook.
Ang karaniwang ingay ng araw-araw ay napalitan ng katahimikan. Ang buong bayan ay lumulunod sa kolektibong pagluluksa. Naubos ang puting rosas sa mga lokal na flower shop, paboritong bulaklak ni Sofia. Mga kapitbahay at pati na mga estranghero ay nagpa-order ng mga bulaklak. Sa maliit na apartment ng mga Marchetti sa itaas ng Gino's Pizza, dahan-dahang inayos ni Laura ang mga puting rosas na para bang nagluluksa rin sa katahimikan, mabigat ang tingin na puno ng pamamaalam. Ang funeral home ay binago upang magsilbing larawan ng maikli ngunit makahulugang buhay ni Sofia. Napuno ng kanyang mga guhit ang mga pader. Kadalas ay larawan ni Leo. Bawat isa'y nagsasalaysay ng bahagi ng kanilang kwento. Sa isang sulok, nakaupo pa rin ang kanyang school bag, may nakasuksok pang takdang aralin, tahimik na paalala ng nawala. Sa isang liham na binasa sa emergency meeting ng school board, may nagsulat, "Sa pagtatangkang protektahan ang bawat bata, nakalimutan nating protektahan ang puso ng isa." Nag-ugat ito ng matinding debate pero wala nang makakabawi sa nangyari. Humiling sina Julia at ang kanyang mga kaklase na makapagsalita sa libing, dala ng mabigat na pagsisisi. Totoo ang kanilang intensyon, ngunit masakit ang kamalayang huli na ang lahat. Si Monica, habang pinapanood ang sakit ng kanyang anak, ay dama rin ng hapdi ng sarili niyang pagsisisi. Nagluto ang mga kababaihan ng simbahan ng mga casserole at pie. Umaasang baka sa pagkain ay may kaunting ginhawang maibibigay kung ang mga salita ay hindi sapat. Tahimik nilang inayos ang mga mesa sa basement at madalas ay napuputol ang kanilang bulungan ng hikbing hindi na kayang itago. Naaalala ang kabaitan ni Sofia at ang kanyang mahinhing kaluluwa. Humiling si Doktor Moretti na makadalo, hindi bilang doktor, kundi bilang taong saksi sa koneksyon ni na Sofia at Leo at kung paanong bumagsak ang kalusugan ng bata matapos silang paghiwalayin. Ang kanyang mga ulat sa huli ay magiging daan sa pagbabago ng patakaran ng ospital tungkol sa mga therapy animal. Si G. Roberts, direktor ng punerarya, ay gumawa ng hindi karaniwang desisyon. Pinayagan niyang dumalo si Leo sa libing, labis na naapektuhan sa kwento at isinantabi ang mga alalahanin sa legalidad. May ilang patakaran, tahimik niyang sinabi, na hindi kasing halaga ng paggawa ng tama. Malaki ang kapalit sa kanya pero ni minsan ay hindi siya nagsisi. Marami sa komunidad na dati sumuporta sa paghihiwalay kina Leo at Sofia ay ngayon ay nababalot ng pagsisisi. Isinara ng may-ari ng pet store na dating nagpakalat ng anti-Leo signs ang kanyang tindahan sa araw ng libing. Sa bintana, inilagay niya ang larawang magkasama sina Sofia at Leo noong mas masaya pa ang panahon. Tahimik na nawala ang grupong Millbrook Parents Concerned sa Facebook. Ang lokal na pahayagan ay naghanda ng espesyal na edisyon para sa trahedya. Isinama rito ang ilang pahina mula sa diary ni Sofia. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal para kay Leo at ng kalituhan kung bakit sila pinaghiwalay. Dumating si Jack isang araw bago ang libing kasama si Leo na halatang ramdam ang bigat ng lungkot sa paligid. Ang dati proud na aso ay unti-unting nawalan ng sigla, pinalitan ng isang katahimikang sumasalamin sa puso ng sinumang nagmahal kay Sofia. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Sofia na hindi pa rin ginalaw, nananatiling gaya ng iniwan niya ito. Ang stuffed German Shepherd ay nakapatong pa rin sa kama, hindi nagalaw. Gabi bago ang libing, nadatnan ni Roberto si Laura sa silid na iyon. Yakap ang unan ni Sofia, pabulong na humihingi ng tawad sa katahimikan na para bang umaasa pa ring maririnig siya ng kanyang anak. Lahat ng bahagi ng paghahanda ay tila hindi totoo. Nagsimula ang araw ng libing sa malamig na hamog at katahimikan. Ang munting puting kabaong ay napaliligiran ng paboritong bulaklak ni Sofia, puting rosas. Sa bukid ni Jack, hindi mapakali si Leo. Ayaw niyang kumain o uminom.
Plano ni Jack na isama siya sa libing pero may sariling balak si Leo. Bago pa sumikat ang araw, habang bahagyang nakabukas ang gate, tahimik na lumabas si Leo na hindi napansin. Iba ang paglalakbay na ito. Sinundan niya ang kilalang daan, ngunit ngayon wala nang alinlangan, tila tinutulak ng damdaming mas malalim pa sa gutom o pagod. Mga truck driver na pamilyar sa kalsadang yon ang unang tumawag sa kanilang mga dispatcher. Bumalik yung aso, ulat nila, aso ng batang Marchetti. Mabilis na kumalat ang balita, na antig sa kwento ni Sofia. May ilang lokal na tahimik na sinundan ng biyahe ni Leo, isa pa nga'y ginamit ang kanyang patrol car upang itabi ang trapiko at gawing ligtas ang daan. Hindi ako humaharang, sabi niya sa radyo. Sinisigurado ko lang na makarating siya ng ligtas. Habang tinatahak ni Leo ang Creek Valley, unti-unting binubura ng sikat ng araw ang hamog sa kalsada. May isang pamilyar na boses mula sa punerarya ang tumawag para mag-update. May misyon ng asong yon, payak niyang sabi. Hayaan na lang natin siyang tapusin ito. Halos bumagsak na ang katawan ni Leo. Kita na ang kanyang mga tadyang sa manipis niyang balahibo at ang dating matikas na lakad ay naging mabigat at paika-ika. Pero hindi siya tumigil. Tinutulak siya ng isang bagay na siya lang ang tunay na nakadarama. Nang malapit na siya sa Millbrook, parang muling lumakas ang kanyang katawan sa pamilyar na tanawin. Nagsimulang mapansin siya ng mga tao. May mga batang tumuturo mula sa bintana ng kotse. Ang mga matatanda ay napapatigil sa kanilang porch na tatamimi sa tanawin ng isang asong halatang naghihirap, ngunit buo pa rin ang loob. May tumawag sa lokal na istasyon ng radyo at di nagtagal, buong bayan na ang nakakaalam. Si Leo ay papunta na sa Grace Memorial Gardens. Ang ruta niya ay dumaan sa bahay na minsang pinagsaluhan nila ni Sofia. Sa bawat mahalagang lugar na kanyang dinaanan, saglit siyang humihinto na para bang humuhugot ng lakas mula sa mga alaala na naiwan. May maliit na grupong tahimik na sumusunod sa kanya, halos walang sinasabi, ramdam na hindi ito basta lakad, ito'y isang paggunita. May mga magulang na binuhat ang kanilang mga anak upang makita siya. Mahinang ipinaliwanag ang kahulugan ng katapatan at pag-ibig. Maging ang mga dating may takot sa kanya ay ngayon ay nakatayo sa katahimikan, puno ng paggalang. Ang huling bahagi ng daan papuntang sementeryo ang pinakamahirap. Nangangatog ang mga paa ni Leo sa bawat hakbang, ngunit ang mga mata niya ay hindi nawawala sa direksyon. Ayon sa mga nakakita, tila may tahimik siyang lakas, isang di matitinag na layunin na lampas sa likas na instinto. Nang sa wakas ay masilayan niya ang Grace Memorial Gardens, bahagya siyang bumilis. Bagaman halatang nanghihina, nagpatuloy siyang lumakad sa damuhan habang nagsisidatingan ang mga nagluluksa. Walang nagtangkang pigilan siya. Ang maliit na pulutong na sumunod ay nanatiling nakatayo. Alam nilang ang sandaling ito ay kay Leo lamang. Ang paglalakbay na ito, ang huling walang pag-iimbot na hakbang, ang nagbago sa pagtingin ng buong Millbrook sa kanya. Mula sa isang asong hindi naintindihan, siya ngayon ay isang alamat. Pinalabas niya ang bayan sa ilalim ng abong langit, hindi lang upang magluksa, kundi upang maramdaman ang isang bagay na sagrado. Sa unang hilera, magkahawak kamay sina Roberto at Laura, ang kanilang mga mukha ay guwang sa lungkot na hindi kayang aliwin ng kahit anong salita. Ang maliit na puting kabaong ni Sofia ay napaliligiran ng mga puting bulaklak at rosas na laso. Sa tabi, nakatayo ang easel na may larawan ni Sofia na nakangiti, ang kanyang masayang alaala mula sa mas magaan na panahon. Lumapit si Marco Thompson na mas kilala bilang Mr. Thompson, punong guro ng Millbrook Elementary, upang magsalita. Pero nawala ang kanyang inihandang talumpati.
Dala ng damdamin, mahina niyang nasabi, "Nabigo kami sa pagtatangkang protektahan ng lahat, wala kaming naprotektahan." Naputol ang kanyang tinig, hindi makatingin ang ilang miyembro ng school board sa sinuman. Sunod na lumapit si Julia Rinaldi, inalalayan ng kanyang ina. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang papel. Patawad sa pagsisinungaling, patawad sa pagiging malupit, patawad. Bulalas niya bago tuluyang humagulgol. Maingat siyang inakay palayo ng kanyang ina. Nagpatuloy ang seremonya sa gitna ng mga awit at pagbasa, pero nanatili ang bigat sa hangin. Damang-dama ng lahat ang sama-samang pasaning bunga ng mga desisyong hindi na mababawi. Tumayo si Roberto upang magsalita. Ang kanyang matangkad na katawan ay bahagyang nakayuko sa bigat ng dalamhati. Mahal ni Sofia ang buhay, panimula niya, paos ang tinig. Mahal niya ang pancakes tuwing linggo. Mahal niya ang pagguhit para sa lahat. Mahal niya. Biglang nagkaroon ng pag-ugong sa likod ng kapilya. Lumingon ng lahat. Pumasok si Leo, tahimik ngunit matatag ang hakbang papalapit sa kabaong. Bahagyang tumayo si Laura ngunit pinigilan siya ni Roberto. May kung anong presensya kay Leo na humihiling ng katahimikan. Halos parang paggalang. Dumating si Leo sa harap ng kabaong at inilapat ang kanyang ulo rito. Kumawala sa kanya ang isang mababang, masakit na ungol. Isang tunog na taglay ang lahat ng dalamhati, lahat ng pag-ibig, at lahat ng pighati na hindi kailanman kayang sabihin ng tao. Nagbukas ang bibig ng ministro upang magsalita, marahil upang ipahiwatig na kailangan ng alisin ang aso, ngunit walang salitang lumabas. Ang nasasaksihan nila ay higit pa sa inaasahan, isang kilos ng debosyon na lubos at dalisay, isang paglalakbay na humugot ng huling lakas mula sa isang nilalang na ang tanging hangarin ay muling makasama ang kanyang pinakamamahal. Ang mga sumunod na sandali ay naging bahagi na ng alamat ng Millbrook. Paglapit ni Leo sa kabaong ni Sofia, nagbago ang kanyang kilos. Una, mahina siyang umungol ng may lungkot, ngunit di nagtagal, naging mas matindi ito, puno ng sigaw, puno ng panaghoy. Marahan niyang kinamot ang makinis na ibabaw ng kabaong. Baka kailangan na siyang ilabas, bulong ng isang matandang babae sa simbahan. Ngunit walang kumilos, lahat ay nakatayo lamang, walang imik. Lalong naging matindi ang kilos ni Leo. Isiniksik niya ang kanyang ilong sa gilid ng kabaong. Ang kanyang mga pag-iyak ay puno na ng desperasyon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Laura habang pinapanood si Leo na paikot-ikot sa kabaong. Sa bawat ikot, lalo siyang nagiging balisa. Ang kanyang mga sugatang paa ay nag-iwan ng mantsa sa malinis na puting kahoy, ngunit walang may pakialam. Walang sino man ang tumutol sa dumi o sa tensyon na unti-unting bumalot sa buong kapilya. Nakatayo pa rin si Roberto, hindi makakilos. Hawak pa rin ang papel ng kanyang dinatapos na talumpati. Nakatingin lamang siya kay Leo na bumalik sa harap ng kabaong. Itinukod ni Leo ang kanyang dalawang harapang paa sa ibabaw nito at pinalaya ang isang tunog na hindi kayang ipaliwanag. Hindi tahol, hindi alulong, kundi isang hilakbot na panaghoy. Isang tinig mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang tinig na tumatangging tanggapin ang pagkawala. Si Dr. Moretti na nakaupo malapit sa harapan ay bahagyang yumuko. Ang tunog na iyon, parang may gumising sa kanyang alaala. Nabasa na niya ang tungkol sa mga ganitong sandali, mga pagkakataong mas nararamdaman ng hayop ang hindi napapansin ng tao o kahit ng makinarya. Mas naging pursigido si Leo. Ipinipilit niyang idikit ang kanyang ilong sa takip ng kabaong. Nanginginig ang buong katawan sa pagod. May ilang taong lumapit. Ngunit narating na ni Leo ang sukdulan ng kanyang pagdadalamhati. Tumayo siya sa kanyang mga likurang paa,
Kinakamot ng harapang mga paa ang ibabaw ng kabaong, tahol ng tahol. Ang tinig niya'y umalingaw-ngaw sa buong katahimikan. Hindi yun basta ingay, isa yung mensahe, isang sigaw na hindi dumaan sa luhika, isang babala na ang puso lang niya ang tunay na nakauunawa. Bigla kumawala si Laura mula sa pagkakayakap ni Roberto at mabilis na lumapit kay Leo. Maingat niyang inilapat ang palad sa ulo ng aso. Ang biglaang pagkakagulo sa kapilya ay naghati sa mga nagluluksa. May ilang nakatatanda ang sumugod pa abante, pilit na ibinabalik ang katahimikan ng seremonya. Banal ang lugar na ito, sabi ng isa habang iniaabot ang kamay patungo sa kwelyo ni Leo. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Si Monica Rinaldi na minsang naging tagapagsalita ng pamamaalam ng isang taong natuto sa kanyang nakaraan ay nanatiling tahimik. Hindi siya gumalaw, pero bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan. Lumapit ng marahan si G. Roberts, ang tagapangasiwa ng libing, halatang nababahala sa bawat linya ng kanyang mukha. Alam kong emosyonal ito, maingat niyang sabi, pero may ilang. Tumigil siya. Muling tumahol si Leo. Sa pagkakataong ito, mas matalas, mas nakatuon, may layunin. Nagdesisyon si Laura, hindi niya inalis ang kamay sa ulo ni Leo. May sinusubukan siyang iparating, sabi niya. Mas matatag ang boses kaysa mga nagdaang araw. Lumapit si Dr. Moretti sa kabaong, hati ang damdamin sa pagitan ng kanyang pagsasanay at sa nakikita niyang nangyayari. Sa dami ng taon ko, panimula niya. Pero tinabunan ng mga sigaw ni Leo ang kanyang tinig. Hindi na ito tungkol sa pagdadalamhati. Ito'y naging isang bagay na kagyat, isang bagay na kailangang marinig. Tahimik na umalingaw-ngaw ang pag-aalinlangan sa buong kapilya habang bumalot ang tensyon sa bawat sulok. May ilan na bulong ng bulong na dapat nang alisin si Leo. Ang iba na may nakiusap ng kaunting pasensya, nais makita kung ano ang maaaring mangyari. Si Dr. Moretti, na sinundan si Leo mula pa sa simula ng kanyang paglalakbay, ay sa wakas ay tiningnan ang lahat at nagsalita. Nakita ko ang asong ito na bumiyahe ng 50 milya para makarating dito. Sabi niya nang may paninindigan, kung may gusto siyang ipakita sa atin, utang natin kay Sofia na makinig. Mula sa likod ng kapilya, isang tinig ang pumutol sa usapan. Si Dr. Julio Sartori, isang retiradong emergency physician na dumalo upang magpaalam, ay lumapit. Nakita ko na ang ganito dati, aniya. Ang tinig ay matanda na, ngunit may autoridad. Nangyari ito maraming taon na ang nakalipas sa Chicago, halos kaparehong sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong, ang mga matay matalim pa rin sa kabila ng kanyang edad. Tumigil ang bulungan, lahat ay tumahimik, nakatuon ang pansin sa kanya. Tumingin si Laura litong-lito, emosyonal, nahuli sa pagitan ng pag-asa at takot. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Naitanong ba kung nasa balikat siya? Bahagyang tumango si Dr. Sartori. Nanatiling kalmado at tiyak ang kanyang tinig. Sa kabila ng paninigas ng kanyang mga kasukasuan, lumuhod siya sa tabi ng kabaong at sinimulang suriin ito ng tahimik at buo ang loob. Minsan, ang inaakala nating kamatayan, mahina niyang sabi, ay isang bagay na iba. Hinugot niya ang isang lumang medical bag na dala pa rin niya, hindi na dahil kailangan, kundi dahil nakasanayan na lang. May mga bihirang pagkakataon, dagdag niya, na ang katawan ay pumapasok sa napakalalim na estado na mistulang kamatayan. Pero hindi iyon. Lumapit ang tagapangasiwa ng libing, balak sanang buksan ang kabaong. Ngunit agad siyang pinigilan ni Dr. Sartori sa pamamagitan ng isang taas kamay. Nakatutok ang kanyang pansin kay Leo na sa biglaang katahimikan ay tila napatigil, parang may nakilala. Kailangan ko ng stethoscope, matigas niyang sabi, at buksan ang mga bintana, papasukin ang liwanag ng araw. Hindi sapat ang mga ilaw na ito. Gumalaw ang mga tao, mabilis, tahimik, puno ng paggalang sa bigat ng sandali.
Hindi ito ang tamang proseso, mahina ang bulong ng isa. Ngunit matatag ang mga kamay ni Dr. Sartori habang inaabot ang kandado ng kabaong, hindi dahil sa protokol, kundi sa isang bagay na mas makapangyarihan pa rito. Hindi na paikot-ikot si Leo, nawala na ang ligalig. Ngayoy tahimik siya, alerto, handa. Hindi inaalis ang tingin sa mga kamay ng doktor. Ang bawat isa sa silid ay tila huminto sa paghinga. Parang tumigil ang oras, bumigat ang sandali sa posibilidad. Sa sanay na galaw, kumilos ang mga kamay ni Dr. Sartori. Bawat pagkilos ay kalkulado, pinatibay ng dekadang karanasan sa mga emerhensya. Tahimik ang buong kapilya, walang kahit anong tunog. Yumuko siya. Tinitingnan kung may pulso, bulong niya, habang dahan-dahang ipinuwesto ang dalawang daliri sa leeg ni Sofia. Mahina. Pero naroon, napasinghap si Laura na luha agad ang kanyang mga mata. Kumapit si Roberto sa gilid ng upuan, namumutla ang mukha sa hindi makapaniwalang gulat. Nagpatuloy si Doktor. Sartori ng kalmado, hindi nawawala ang konsentrasyon, malinaw ang boses. Ito'y katulad ng mga nakita ko sa matinding lamig, aniya. Sobrang bumabagal ang katawan, pati mga makina ay nalilinlang. Humarap siya sa mga nagtatakang nagluluksa, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng panibagong sigla at pagkaapurahan. Kailangan natin ng ambulansya, agad-agad. Si Officer Jenkins ay kausap na ang kanyang radyo, humihingi ng agarang tulong medikal. Nakatayo lang si G. Roberts, tila naipit sa pagitan ng gulat at pagkamangha. Ang kanyang assistant maputlat tahimik ay nanatiling nasa tabi ng kabaong, may ekspresyong halos kahawig ng kapayapaan, na parabang nakasaksi ng isang bagay na banal. Maingat na humarap si Dr. Sartori sa mga magulang ni Sofia. Hindi pa nawala ang anak ninyo, matatag niyang sabi. Malalim na koma ang kinalalagyan niya, pero buhay siya. Alam ni Leo, sa paanong paraan naramdaman niya ito mula pa noon. Bahagyang nanginig ang tinig ng doktor. Sa 40 taon ko sa medisina, ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Biglang napunit ang katahimikan sa pag-ugong ng sirena sa malayo. Mabilis dumating ang mga paramedic, sanay, kalmado, bihasa. Ngunit kahit sila'y natigilan sandali, gulat sa tanawing kanilang dinatnan. Dalhin siya sa County General, utos ni Doktor Sartori habang umaatras upang bigyang daan. Kontakin si Dr. Laura Ricci. Siya ang pinakamahusay na neurologist sa buong estado. Sabihin niyo, ito ay kapareho ng kaso noong 78, Jensen. Tumango ang mga EMT sa kamaingat na inilipat si Sofia sa stretcher. Sumunod sina Roberto at Laura, magkahawak kamay, basa pa rin ang mga mukha sa luha. Pero ngayon, ang luha ay may halong pag-asa. Sa ospital, unti-unting lumilinaw ang tunay na kalagayan ni Sofia. Buong magdamag si Dr. Ricci sa pagsusuri ng kanyang vital signs, pakikipag-ugnayan sa mga eksperto at paghahanap sa mga lumang medikal na kaso na may kahalintulad. Isang pambihirang kaso ito, sabi niya sa kanyang team. Lalong lumala ang kondisyon ni Sofia dahil sa matinding trauma at shock. Lubha nang bumaba ang kanyang vital signs hanggang sa hindi na ito nahuli ng karaniwang pagsusuri. Habang lumalabas ang katotohanan, nagsimulang mag-usisa ang mga doktor at espesyalista. Opisyal na binawi ang death certificate ni Sofia. Isang bagong medical report ang naisumite, ngunit ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay si Leo. Ibinahagi ni Dr. Ricci ang kanyang pananaw na unawaan ni Leo ang isang bagay na hindi nakita ng ating teknolohiya. May kakayahan talaga ang mga aso na madama ang pagbabago sa katawan ng tao, kahit ang mga makina ay nabibigo. Sa kasong ito, ang instinto at determinasyon ni Leo ang nagligtas sa kanyang buhay. Dinaglaon, pinalibutan ng media ang ospital, sabik na ikwento ang kwentong binansagan nilang ang himala sa Grace Memorial. Ngunit sina Roberto at Laura na iniingatan ng security ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang paggaling ni Sofia.
Binigyan si Leo ng espesyal na pahintulot na manatili sa silid ng bata. Ang kanyang presensya ay may nakaaaliw na epekto, kapansin-pansing bumubuti ang mga vital signs ni Sofia tuwing nandoon siya. Si Dr. Sartori, ang unang nakatuklas ng mahinang pulso ni Sofia, ay regular na bumibisita upang bantayan ang kanyang kalagayan. Sa dami ng taon ko sa larangang ito, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan si Leo na nakahimlay sa tabi ng kama ni Sofia. Wala pa akong nakita na ganito kagilagilalas. Maaaring kami, mga doktor, ang may kaalaman, pero si Leo mayroon siyang ibang bagay. Isang bagay na totoo, pag-ibig na hindi natitinag. Ang nangyari kay Sofia ay naging isang mahalagang aral para sa buong bayan. Isang paalala na huwag agad humusga at makinig ng taos puso sa mga tunay na nagmamalasakit. Ang school board, lubos na naapektuhan ng lahat ng nangyari, ay nagsimulang baguhin ang mga patakaran. Isinasaalang-alang na ngayon ang damdaming pangpersonal at emosyonal ng mga estudyante, bukod pa sa kanilang pisikal at mental na kalusugan. Ang komunidad na dati nahati ay muling nagkaisa sa mas makapangyarihang paraan. Ang kilusang ibalik si Leo na sinimulan ng mga bata ilang linggo ang nakaraan ay lumago bilang isang kampanya para sa malasakit at pagbabago. Si Monica Rinaldi ang naging isa sa pinakamaingay nitong taga-suporta, aktibong ginagawang muli ang mga patakarang dati niyang pinanindigan. Sa isang tapat at emosyonal na pagpupulong ng school board, humarap siya sa kanyang mga dating kasamahan at buong loob na nagsalita. Nagkamali tayo. Ang mga negosyong dati lumayo sa pamilyang Marchetti ay isa-isang lumapit upang mag-alok ng tulong. Ang Gino's Pizza, ang kanilang landlord, ay tumangging maningil ng renta para sa panahong ginugol nila sa ospital. Ang pet shop na minsang nagsabing si Leo ay isang banta ay naglabas ng pampublikong paumanhin at nangakong magbibigay ng panghabambuhay na suplay para sa asong minsan nilang hinusgahan. Naglitawan ang mga donation jar sa mga counter sa buong bayan upang makalikom ng pondo para sa gastusing medikal ni Sofia. Nagsimulang magbenta ng handmade Leo at Sofia na friendship bracelets ang mga estudyante sa high school. Maging ang insurance company na dating pumilit sa pagpapatanggal kay Leo ay nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang lokal na ahente, nag-aalok na ibalik ang policy ng mga Marchetti ngayong may espesyal na pahintulot para kay Leo. Sina Julia Rinaldi at ang kanyang mga kaibigan ay piniling gawing makabuluhan ang kanilang pagsisisi. Bumuo sila ng isang grupo ng estudyante na layuning labanan ang bullying at isulong ang empatiya. Ibinahagi nila ang kwento ni Sofia sa iba pang pamilya, umaasang ito'y magiging inspirasyon sa pagbabago. Si Dr. Alberti, ang veterinaryong palaging ipinagtanggol si Leo, ay nakipagtulungan sa Town Council upang baguhin ang mga patakaran tungkol sa mga hayop sa pampublikong lugar. Ang bagong guidelines ay nakatuon na ngayon sa asal ng hayop, hindi sa lahi o laki nito. Lalo ring binigyang pansin ang mga support animals, kinilala ang mahalagang papel na ginagampanan nila. Ang simbahan, lubos na naantig sa lahat ng nasaksihan, ay nagsimula ng isang espesyal na pondo para sa mga pamilyang dumaranas ng parehong hirap, isang paalalang malakas ang ugnayan sa pagitan ng tao at hayop at mahalagang huwag agad humusga. Ang pagbabalik ni Sofia sa kanilang tahanan ay tila simula ng isang bagong yugto. Pagkatapos ng mga linggo sa County General, sapat na ang kanyang lakas upang makalabas. Sa araw ng kanyang discharge, ang mga pasilyo ng ospital ay pinilahan ng mga doktor at nurse. Marami sa kanila ang saksi sa katapatan ni Leo. Namumuo ang luha sa kanilang mga mata habang dumaraan si Sofia marahan. Ang isang kamay ay nakasandal kay Leo. Sa labas, may isang sorpresang naghihintay. Nakatayo si Ginoong Wilson, ang dati nilang kapitbahay, sa tabi ng anak niyang si Jennifer.
isang realtor. May pinaghandaan kami, anya, sabay abot ng isang sobre kay Roberto. Sa loob, naroon ang deed ng isang maliit na bahay sa Maple Street. Nabili ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng komunidad at ibinigay bilang regalo sa pamilyang Marchetti. Simple ang bahay, ngunit perpekto. May 3 silid, bakuran kung saan makakatakbo si Leo at walang hagdan upang madali para kay Sofia ang kumilos habang patuloy siyang nagpapagaling. Tumulong ang mga lokal na manggagawa upang ayusin ito. Itinanim sa harap ng bahay ang mga paboritong bulaklak ni Sofia. Ang buong paglilipat mula sa kanilang maliit na apartment ay isinagawa ng mga voluntaryo. Pinalamanan ng mga ginang ng simbahan ang kusina ng pagkain. Mga kabataang volunteer ang nagpinta ng mga silid sa maliwanag at masasayang kulay. Nag-donate ng mga kama ang tindahan ng muebles sa barangay, kasama na ang isang malaking kutsyon para kay Leo, inilagay sa tabi ng bagong kama ni Sofia. Nadiskubre ni Laura ang washer at dryer sa kanilang laundry room, regalo mula sa kanyang mga katrabaho. Tahimik na naglakad si Roberto sa loob ng bahay, puno ng pagkamangha. Bawat detalye ay damang-dama, mga simpleng bagay na patunay kung gaano sila minahal ng buong bayan. Lalo na ang silid ni Sofia, napakaganda. Ang kanyang mga guhit ni Leo ay profesional na na-frame at isinabit sa mga dingding. May isang window seat na nakatanaw sa likod bahay, perpekto para sa pagbabasa habang si Leo ay nasa tabi. Sa kanyang desk ay may journal na may paw prints sa pabalat, regalo mula sa kanyang mga kaklase. Sa unang gabi, sa kanilang bagong tahanan, magkasamang umupo ang pamilya sa porch swing, pinapanood ang paglubog ng araw. Maingat na sumandal si Sofia kay Leo at niyakap silang dalawa ni Roberto. Ang simpleng kapayapaan ng pagiging magkasama, ligtas at minamahal ay pakiramdam nilang pinakamahalagang regalo sa mundo. Ilang linggo lamang ang lumipas sa isang maliwanag na umaga ng tagsibol, buong tapang na tumayo si Sofia sa entablado ng Millbrook Elementary. Nasa tabi niya si Leo, nagtipon ng buong paaralan upang ipagdiwang ang paglulunsad ng Companion's Corner, isang bagong espasyo kung saan maaaring makasama ng mga estudyante ang therapy animals tuwing lunch at recess. Habang ako'y natututo at nagbabasa, panimula ni Sofia, malinaw at tiyak ang boses. Minsan, ang pinakatapat na pag-ibig ay dumarating sa 4 na paa at may kumakawag-kawag na buntot. Mahina ang tawanan sa mga nakikinig, marami ang naalala ang kani-kanilang bahagi sa kwentong nagdala sa kanila sa sandaling ito. Malaki na ang ipinagbago ng paaralan. May mga litrato na sa mga pasilyo ni na Leo at iba pang therapy animals, kasama ang mga poster tungkol sa emotional support at kabutihan sa mga hayop. Si Julia Rinaldi, na ngayon isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Sofia, ang namumuno sa Kindness Club ng paaralan, nagkakalat ng pagkakaibigan at pagtanggap. Bagaman retirado na si Dr. Alberti, madalas pa rin siyang bumisita kay Sofia. Nagtayo siya ng isang foundation na nakatuon sa koneksyon ng pagpapagaling sa pagitan ng tao at hayop. Ang kwento ni na Leo at Sofia ang nagsilbing puso nito. Naapektuhan na ng trabaho ng foundation ang mga patakaran sa ospital sa buong estado. Iniwan na ni Laura ang trabaho sa laundromat upang pamunuan ang outreach ng foundation, habang si Roberto ay nagmamaneho ng mga rutang laging nagpapauwi sa kanya gabi-gabi. Puno na ngayon ng tawanan ang kanilang bakuran, mga batang kapitbahay na naglalaro habang nagmamasid si Leo. Matanda na si Leo, namumuti na ang kanyang nguso, ngunit hindi nagbago ang kanyang diwa. Araw-araw pa rin niyang sinasamahan si Sofia sa paaralan, ngayon bilang isang opisyal na therapy dog, tinatanggap at minamahal ng lahat. Pagtapos ng kanyang talumpati, yumuko si Sofia at niyakap si Leo.
Tumugon si Leo ng mahinang dilaan sa kanyang pisngi. Hindi palaging nag-iiwan ng balahibo ang pag-ibig, wika ni Sofia. Ang boses niya ay puno ng karunungan na lampas sa kanyang edad. Minsan, ito'y anyo ng isang German Shepherd na hindi kailanman nawalan ng paniniwala sa iyo. Ang palakpak na sumunod ay hindi lamang para sa kanyang mga salita. Ito'y para sa lahat ng nangyari upang makarating sila sa puntong ito, para sa mga pagkakamali at sa paglago, para sa kahangahangang lakas ng pag-ibig na walang kondisyon, at higit sa lahat, para sa isang asong nagngangalang Leo na nagturo sa buong bayan kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay ay kadalasang dumarating sa mga pinaka-hindi inaasahang paraan. Sa paglalakbay ni Leo at Sofia, pinaalalahanan tayong lahat kung ano ang tunay na mahalaga. Ang katapatang hindi kumukupas, ang pagkakaisang dulot ng malasakit ng isang komunidad, at ang tapang na tanggapin ang ating mga pagkukulang. Habang lumilipas ang panahon, minsan ay nakakalimutan natin na ang pag-ibig ay hindi palaging nasasabi sa salita, kundi nasa tahimik na presensya ng isang kasama na hindi umaalis sa iyong tabi, anuman ang mangyari. Ang kwentong ito ay isang alaala, mga sandali kung kailan nagsama-sama ang ating mga kapitbahay sa gitna ng pagsubok. Panahong kinailangang isantabi ang pride para gawin ang tama at ang tahimik na karunungan na ibinahagi sa atin ng sarili nating mga alagang hayop sa paglipas ng mga taon. Ipinapaalala sa atin ang mga magagandang sandaling iyon. Kapag nagbantayan ang magkakapitbahay, kapag pinalalahanan tayo ng mga bata kung ano ang tunay na malasakit, at kapag dumating ang pangalawang pagkakataon, sa oras na akala natin ay wala ng pag-asa. Para sa atin na nakasaksi ng pagbabago sa ating mga komunidad, na nakaramdam ng unti-unting lumalawak na agwat, ang kwento ni Leo at Sofia ay marahang nagpapaalala. Ang kabutihan, koneksyon at malasakit ay nananatili sa ating lahat. Kailangan lang nila ng tamang sandali upang muling mamukadkad. Ipinapakita nito na kahit tumatanda tayo, kaya pa rin nating matuto, kaya pa rin nating magbago at kaya pa rin nating gumawa ng tunay na pagbabago. At marahil ang pinakamatinding katotohanan sa lahat ay ito. Ang karunungan ay hindi laging nagmumula sa tagal ng panahon. Minsan, nagmumula ito sa isang asong tumangging sumuko sa mga taong mahal niya. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwento ngayong araw. Kung hinipo ng istoryang ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa marami pang kwentong tulad nito. Mag-iwan ng like at sabihin sa comments kung ano ang ibig sabihin ng kwentong ito para sa iyo. Hanggang sa susunod nating kwento.